Magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Andito po ako sa Putatan, sa kapatid ko. Andito ako sa May Kubo, lugar na kung saan medyo magubat at parang tingin ko ay ito na lamang ang natitirang lugar na mapuno. Kaya nga marami pong ibon dito, mga kababayan. Malapit din ako sa TESDA na kung saan nag-aaral din ako ng welding. Isa rin po akong welder. At bago ang lahat, naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa tamang parte ng ating bansa o ng mundo. At naway ligtas po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng sakuna at 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 sa lahat po ng panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon, this is a vlog number 21 tungkol po sa human trafficking. So, alam po natin na balitang-balita po ngayon sa social media, sa radio, TV, mga balita, mga prints, media, yung problema po ng human trafficking or minsan sex trafficking. At minsan yung ating mga kababayan dinadala sa ibang lugar, abroad, para magtrabaho po, pero saan ka, yung kanyang in-applyan na trabaho, supposed to be, ay hindi nasunod, kundi naging sex slave ang nangyari. Kaya napariwara ngayon ang buhay ng ating mga kababayan. Nakakalungkot, nakakawa, yung mga sinapit. Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman talaga dapat nangyari yung tayo ay papadala ng mga OFW o merong mga migration sa ibang bansa. Kasi nga po, napakalaki po ng mismanagement o pagkukulang ng ating bansa. Kaya nga nangyayari, dahil mahirap na bansa tayo, wala tayong masyadong mga factories, mga trabaho. Kaya nangyayari, nagsusumikap ang ating mga kababayan na mag-abroad. Ganun talaga, mahirap na bansa po tayo. Kaya lang, hindi man lamang nagkakaroon ng programa na supposed to be ang ating gobyerno ay inuuna muna ang trabaho para sa mga kababayan natin. Yan po ang malaking problema ng ating bansa, mga kababayan. Malaki po ang ating pagkukulang sa ating kaperahan. Kaya nga po ang mga sweldo ng ating mga kababayan ay napakaliit kumpara po doon sa abroad. Kaya lang, minsan, sa abroad nga is nagkakaroon nga po ng disgrasya ng ating mga kababayan at napupunta po yung iba sa human trafficking. Mga kababayan, ang human trafficking po, isa naman po talaga ang dahilan dyan kung bakit merong human trafficking. So kung pagmamasdan po ninyo, bottom line ay pera pa rin po ang pinag-uusapan dyan. O yung love of money na yung mga swapang sa pera. So ganyan po ang ginagawa sa ating mga kababayan. So love of money pa rin po ang bottom line po, mga kababayan. Ay kahit naman po dito sa atin, yung mga nagbebenta po ng kanilang mga sarili, bottom line pa rin po is pera pa rin po ang pinag-uusapan. At as I've said, kung meron lamang po tayong Pangulo with wisdom, independent, na magpapatupad po sana ng laser also for fortress, yan pong human trafficking po ay mawawala na po yan kaagad-agad.
Sabi ko nga po sa inyo, ang Laser Control po Fortress, naka-design po yan na lahat po ng crimes na involve ang pera and corruption ay kaagad po ay masusugpo po yan. So, yan po ang sekreto po ng Laser Control po Fortress na wala na po nalalabi, natitira pang solusyon. Kundi ang bansa po ay pumunta po sa Laser Control Fortress. Na yan ay matagal ko nang sinasabi sa mga tao. Na-registo po yan sa National Library of the Philippines on February 2019. At yan po ay palagi kong inuulit-ulit sa ating kababayan na wala na po talaga natitira pa o best solution kung paano po wawakasan yung human trafficking at iba pang mga krimen. Mapa-heinous crime yan, mapa-involve ang pera o hindi. So wala na po. At kahit sino po ang ilagay nyo dyan, sorry to say, magsarin ba ng administration o ang opposition, kung nananatili naman ang mga batas ay pawang nangungusap lamang at hindi nakakakita ng crime and corruption, eh wala pong patutunguhan po ang bansa. Maniwala po kayo mga kababayan. Kasi nga po, hindi po madokumento ang lahat po ng mga pagtanggap po ng pera. Hindi po madocument yun. Hindi po matrace. At kung magkano po yan at kung sino-sino po ang tatanggap niya at kung sino-sino po ang magbibigay, mga kababayan. So human trafficking, binibenta po ang ating mga kababayan, mapa-local man o mapa-abroad, yan po ay kaya-kayang wakasan po ng Laser Control Fortress, mga kababayan. Kaya sana mag-ingat po tayo lahat. Ingatan po natin ang ating mga anak na lalo kung mag-abroad po, ingat po palagi. At sa susunod na vlogging, which is vlog number 22, pag-uusapan po natin yung tinatawag na yung pagbebenta po ng kanilang sarili, mapa-local man o mapa-abroad po, mga kababayan. Ingat po tayo lahat. Salamat po.